Meron nga tayong gagawin dito na 40 inches na Sony. Ang issue nito ay no power. Pero bago muna yan, ay shoutout muna tayo sa tropa nating si Lance. Kami nga, alright. Sa balatyanin ko dyan yung power supply ay okay naman. At dahil buong power supply nito ay bubuksan na natin tong unit. Sa bali nga pala may story na tong unit na to. Nagawa ko na siya dati nung panahong kailangan niya ako, ha? Bale, ang unang problema pala nito, dati nung ginawa ko siya ay LCD panel ay no display. Kaya, ito yung date nung ginawa ko siya, nung August 22, 2022, alright. Bale, ang ginawa ko nga dyan ay sinaksa ko muna yung power supply ng TV kung nagda-drop yung voltage niya. At nung pag-test ko ay alright. At hindi naman nagda-drop yung 19 volts nung sinaksak natin sa board niya. Kaya ang ginawa ko dyan ay nag-check na ako ng mga low voltage dun sa may dalawang IC na TIG 8 pins at puro zero lahat ang nakuha ko. So baling ginawa ko dyan ay nag-check na ako kung may mga short na pyesa. At confirm, meron nga short circuit dito sa board kaya ayaw mag-power on. Meron nga siyang 19 volts galing sa power supply pero pagdating na dun sa board, sa mga low voltage ay wala na, 0-0 lahat. Bali napaisip nga ako dyan kung anong uulamin namin mamaya. Bale, ang inisip ko nga dyan ay kung gagamitan ko to ng short killer kasi ang daming shorted na nadetect kong pesa at umabot hanggang microcontroller. So, ang ginawa ko nga dyan ay pinaklas ko na tong mainboard para dito na lang ako nakafocus kasi ang laki nitong TV at pang 32 inches lang tong mesa ko kaya dyan ako sa may gilid gumagawa. At nung natanggal ko na yung board dun sa TV ay nilabas ko na ang aking pangmalakasang hot air kasi tatanggalin ko ngayon dalawang LVO dyan na IC para ma-check ko baka yun yung sira o kaya mga kapasitor lang. So ginawa dyan ay niready ko na yung soldering flux ko at i-hot air ko na yung dalawang IC. So bali nga dyan naglagay ako ng tape para dyan ko ilalagay yung dalawang IC pag natanggal na. So nakaset pala ako dyan sa hot air ng 350 to 400 degrees yung init. Nasinet ko dyan para matanggal natin yung dalawang IC at pagkatapos yan ay nilinis na natin yung board dun sa mga natirang tingga para mas maganda yung pag-check natin. So pagkatapos ko ang linisan muna ay pinag-check ko na isa-isa yung mga kapasitor muna kasi halos kadalasan ay andun yung problema. At yun na nga, nung natanggal nga natin yung dalawang IC ay may shorted pa rin yung board. Ibig sabihin, buo yung dalawang IC. Tapos tinanggal ko na nga dyan yung mga kapasitor, hindi ko na pinakita sa inyo. At halos nga natanggal ko na yung mga kapasitor dyan at ibang pyesa sa mainboard. At ang huling shorted na detect ko ay pupunta na ng microcontroller. So sad! Confirm na microcontroller na ang problema nitong board. So ang gagawin natin dito ay titigilan na natin to. At kung magtatanong kayo kung bakit hindi ko na ginamitan yan ng short killer kasi may kutob na akong microcontroller yung problema sa dami ng short na na-check ko. Kaya okay na to. Nagugutom na ako. Dahil wala akong pamalit na board niyan kaya aalis na lang ako at titigilan ko na yan. Kaya bye bye.